Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Isang mensahe naman ang ating babasahin mula sa ating Panginoon dito sa lalaking mayaman. Pero alala siya sa kanyang kaligtasan, kaya nagsadya siya sa ating Panginoon at nagtanong. Sabi dito, may isang pinuno ng bayan na nagtatanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?" Napakaganda ng kanyang tanong, ano? Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magtatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong iyan natupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo." Sabi, "Pagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang mayaman nang narinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki, kaya sinabi niya, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang kamilyo kaysa sa ang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Napakalungkot lang po isipin. Kasi sabi ng lalaki, nasunod ko na ang lahat na sinabi, igalang ang mga magulang. Sinunod niya na, huwag siyang magnanakaw, sinunod niya na. So, kung makikita natin, inihahayag dito ng Biblia na itong lalaki na to napasunod sa mga utos na nais ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, may kulang pa para ka magkaroon ng kayamanan sa langit. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Dito siya nalungkot. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na mapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kung meron kang kayamanan, huwag kang maging madamot. Yun lang po eh. Kasi kahit nagawa mo na ang lahat, diba? Sumunod ka na sa Diyos eh. Mabuti na sana kanyang ginawa, pero hindi siya marunong magbigay. Madamot po siya. Hindi siya marunong magbigay ng kung ano man sa kanya. Wala sa kanya yung pagparaya at pagpapaubaya. Kasi ang pagbibigay, pagpaparaya at pagpapaubaya, pagsuko ng kanyang puso. Kasi ang tao, kapag marunong magbigay, ito po siya ay marunong magpakumbaba at marunong sumuko. Di ba? Ito siya, makita natin sa inilarawan ng ating Panginoong Hesus, nalungkot siya nang sabi niya na ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan ng kanyang ari-arian at para magkaroon ng kayamanan sa langit, doon siya nalungkot. Mga kapatid, kung gusto natin na magkaroon ng kaharian sa langit, huwag kang maging madamot, mga kapatid. Huwag tayong maging madamot. At isa pa, ang pinakabuod ng mensahe dito ay marunong tayong magpakumbaba. Kasi yung dukha, kapag ikaw ay marunong bumaba sa kalagayan ng mga dukha, ibig sabihin, may puso ka na makadiyos. Kasi kahit mapagbigay ka or marunong na nga siya sumunod dito sa mga sinasabi, pero wala siyang pagpapakumbaba. Hindi niya kayang abutin yung mga dukha. Hindi niya kayang pumantay doon sa kalagayan ng mga dukha. Ito yung mga poor, mga pobre, mga walang kakayanan sa buhay. Ito yun. So, kailangan mo abutin yan, mga kapatid, upang ikaw ay magkaroon ng kaharian sa langit. Kasi sa pamamagitan ng mga dukha, katulad dito ni Mayaman at ni Lazaro, mayroon ditong sinabi si Mayaman at si Lazaro sa dalawang na yan. Ang mayaman na sobrang nagpasasak sa kanyang kayamanan, at si Lazaro na naman na isang pulubi na umaasa lang na mahulugan ng mga mumong nalalaglag mula sa hapag ng mayaman. Nung ang dalawa na ito ay namatay, pagdating doon sa kabilang buhay, ang mayaman na mayaman nandun sa paghihirap, sa pagdurusa sa apoy, itong mayaman. Pero si Lazaro, yung dukha, nandun sa Abraham's bosom. Ibig sabihin, inaaliw ni Amang Abraham yung dukha, yung pobre, yung mga mahihirap. So dito sa sinasabi ng ating Panginoon, ibigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan ng iyong ari-arian upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit.
Mga kapatid, ito po ang ating gawin. Kung gusto natin na makapagtanim ng kaharian sa piling ng Diyos, makaambit or magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, huwag tayong maging madamot sa kung ano ang meron sa atin. Huwag tayong magpagmataas, bumaba tayo doon sa kalagayan ng mga dukha, abutin natin kung ano ang kanilang pangangailangan, tumulong tayo sa kanila, tayo ay marunong magpakumbaba. Huwag natin ariin ang ating sarili na tayo ay mga mataas, kahit tayo ay mayaman, kahit tayo ay kumpleto na sa lahat or hindi na nangangailangan ng anuman sa mundo. Kung meron tayong pagmamataas sa ating puso, wala po tayong mapapalang kaharian sa langit. Bagkus, dapat ang sabi ng Panginoon, maging dukha ka rin katulad sa kanila. Kasi ang mga mayayaman dito sinabi, napakahirap sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, makipagrelasyon tayo sa ating Panginoon at masunod natin ang kalooban ng Diyos. At kung meron kang pagpapala na nariyan na sa iyo, mga kapatid, matuto tayong i-share ito doon sa mga nangangailangan. Mostly kapatid, kung gusto mong magbigay, pag may relasyon ka sa Diyos, meron dyan mga ministeryo na naka-line up, naka-align sa gawain ng Panginoon. Yan, masarap magbigay kasi yan talaga ay pattern mula sa Panginoon. Yung mga children ministry, yung mga youth, yung mga dukha na wala nang inaasahan kundi ang Diyos lamang, yan ang masarap bigyan. Yung mga ulila daw, or yun, yung mga ulila na wala nang tumutulong sa kanila, yan, bigyan natin. Lalo na sa mga shelter at sa mga simbahan, sa mga church na mga nagtuturo ng maka-Diyos na pamumuhay. At mga balo. Doon naman sa mga balo, meron naman sinasabi, kung tutulong tayo sa mga balo, yung mga balo na umaasa lang sa Diyos. Dito meron kasi ditong pattern. Kapag nagbigay ka sa mga balo, mga byuda, yung sa Diyos umaasa. Pero kung ang mga balo, mga byuda ay may mga bisyo sila na mga makasanlibutan, hindi sila belong sa kaharian ng Diyos. Kaya ang ating mga bibigyan, mga dukha, yung dukha man pero may Diyos na inaasahan. Mga kapatid, siguro dyan tayo tutukan natin, magkaroon tayo ng kabutihan sa ating puso para sa ating kapwa. God bless everyone.